Isang malaking usapin ang kinakaharap ngayon ng Pilipinas matapos higpitan ang akses sa larong Gorebox sa bansa. Ayon sa mga ulat, hindi na ito madaling ma-access ng mga user sa Pilipinas matapos alisin ang availability nito sa ilang pangunahing digital platform tulad ng Google Play Store at Steam. Ang hakbang ay ginawa matapos humiling ang pamahalaan ng pansamantalang paghihigpit habang isinasagawa ang pagsusuri kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kinumpirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CIC na bahagi ito ng pagsusuri sa posibleng epekto ng ilang online content sa kaligtasan ng mga kabataan. Hindi lamang mga bagong magda-download ang naapektuhan. May mga ulat din na maging ang ilang dating naka-install na bersyon ng laro ay nagkakaroon ng problema sa paggamit at hindi na gumagana ng normal para sa ilang user. Ngunit mahalagang linawin na ang pagharang sa isang laro ay hindi nangangahulugan na napatunayan na ito lamang ang dahilan ng isang insidente. Patuloy pa rin ang mas malawak na investigasyon upang malaman ang lahat ng salik na maaaring nakaimpluwensya sa nangyari, kabilang ang kapaligiran ng isang bata, pagpapalaki ng pamilya, akses sa online content, at iba pang posibleng dahilan. Kasabay ng usaping ito ay ang matinding reaksyon ni Senator Robin Padilla matapos lumabas ang mga detalye tungkol sa menor de edad na suspect sa insidente sa Tacloban. Sa pagdinig ng Senado, nagpahayag si Padilla ng pagkadismaya at muling iginiit ang kanyang panawagan na repasuhin ang batas tungkol sa criminal liability ng mga menor de edad. Para kay Padilla, dapat pag-usapan kung sapat pa ba ang kasalukuyang sistema kapag ang isang bata ay nasasangkot sa mabibigat na kaso. Sa kasalukuyang batas ng Pilipinas, may espesyal na proteksyon ang mga menor de edad na sangkot sa krimen. Ang layunin nito ay bigyan sila ng pagkakataong magbago at maituwid ang kanilang buhay sa halip na agad silang tratuhin katulad ng mga ganap na nasa hustong gulang. Ngunit ang mga ganitong insidente ay muling nagbukas ng tanong kung kailangan bang magkaroon ng pagbabago sa batas, lalo na kapag ang kasong kinasasangkutan ay may mabigat na epekto sa mga biktima at komunidad. Dahil dito, nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwala na kailangan ng mas mahigpit na pananagutan upang maiwasan ang pag-abuso sa proteksyon ng juvenile justice system. Mayroon naman namang nagsasabing hindi dapat kalimutan na ang mga menor de edad ay nangangailangan pa rin ng gabay, rehabilitasyon, at proteksyon dahil nasa yugto pa sila ng paglaki at paghubog ng kanilang pagkatao. Kasama rin sa diskusyon ang posibleng epekto ng mararahas na online games tulad ng Gorebox. Maraming nagtatanong kung may kaugnayan ba ang ganitong uri ng laro sa pag-ugali ng ilang kabataan. Ngunit ayon sa prinsipyo ng patas na pagsusuri, hindi maaaring agad sabihin na ang isang laro lamang ang sanhi ng isang krimen. Kinakailangan pa rin ng sapat na ebidensya upang malaman kung may direktang koneksyon o kung isa lamang ito sa maraming salik na dapat pag-aralan. Sa huli, ang nangyari sa Tacloban ay nagbigay ng malaking hamon sa bansa. Hindi lamang ito usapin tungkol sa isang online game. Hindi lamang ito usapin tungkol sa isang menor de edad na suspect. Ito ay mas malalim na tanong tungkol sa responsibilidad ng pamilya, papel ng paaralan, epekto ng teknolohiya, proteksyon sa kabataan, at pananagutan sa lipunan.